So mga par, matapos nga po pumutok ang balita sa boxing world na 2 beses inayawan ni Jeron Anis na labanan itong si Teofimo Lopez Jr. para sa kanyang pagdepensa sa kanyang WBA at IBF title sa welterweight, kung saan mga idol, nakatikim dito si Jeron Anis na malulutong na batikos galing sa mga boxing fans. Ang angas daw kasi dito sa bakbakan mga idol kontra sa mga average na fighter, pero nang pinalagan daw siya ng tunay na malakas, saktong iwas pala ito mga boss. Pero mas lalong kahiya-hiya ngayon mga idol ang tinanggap na reaksyon ni Jeron Anis matapos winelcome nito mga idol ang laban kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao sakali manalo si Pacman sa laban nito kay Mario Barrios sa July para ikasa ang kanilang tribal unification fight. Marami ang mga boxing fans mga idol ang nagsasabi na isang legit na cherry picker daw itong si Jeron Anis. Mantakin nyo daw kasi mga idol, lalabanan niya si Pacman na isang 46 anyos kaysa sa mas bata na si Teofimo Lopez Jr. na merong public demand pa ang kanilang laban sa mga boxing fans. Well, para sa atin mga idol, smart moves lang ito ni Jeron Anis. Low risk high reward kasi si Pacman. Talagang papaldo si Jeron Anis sa pay-per-view, mga live audience at kikitain nito kapag nilabanan niya si Boss Manny. At higit sa lahat mga idol, legend pa talaga si Pacman. Kahit Teofimo parehong senaryo lang naman ito mga idol. Ang pinagkaiba lang talaga dito, malaki ang tsansa na matalo ni Jeron Anis kay Lopez kaysa sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Samantala speaking kay Teofimo Lopez Jr. mga idol, sa naging live nga nito kahapon, pinanatan nito mga idol ang Saudi promoter na si Boss Torky Alalshik. Ano yung mga idol? Nagtiwala daw siya kay Boss Torky, pero ngayon daw biglang nawala ito mga idol. Hindi naman sinabi ni Lopez ang dahilan, pero malamang mga boss, napikon talaga si Lopez matapos hindi ito makakuha ng magandang laban sa kamay ni Boss Torky. Umpisa daw ngayon mga idol, kakalas na si Teofimo kay Boss Torky at sa sobrang galit nito mga idol, tinawag pa ni Lopez ang Saudi Prince na isang dictator. Alam nyo nang ibig sabihin nito mga idol? Mahilig kasi si Boss Torky mang-holding hands ng mga tao. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga natin binalita na merong hindi magagandang nangyari sa Team Pacquiao ngayon dahil sa hindi magkasundo si Coach Freddy at ang conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune, kung saan mga idol, tila nakarating na yata ang balita na to sa isa pang batikang conditioning coach na si Memo Heredia ang away na Roach at Fortune. Napaka-comment siya dito mga idol. Aniya sa totoo lang daw, hindi naman daw naging the best si Pacman sa kamay ni Roach. Lumabas daw ang pinaka-the best na Manny Pacquiao mga idol nung si Alex Ariza ang mahawak kay Pacman bilang conditioning coach. At ngayon daw mga boss, na nasa kamay ito ng pinaka-worst na conditioning coach. At idagdag pa natin ang mga groupies sa gilid ni Pacman. Masasabi talaga ni Memo Heredia na posible magkaroon ito ng diferensya sa laban ni Pacman kontra kay Mario Barrios. Wala masasabi lang natin dito mga idol, kung may lugi man talaga sa sitwasyon dito, walang iba yun kundi si Manny Pacquiao. Siya kasi mga idol ang sasalo ng lahat ng suntok ni Barrios, hindi ang kanyang team. Kaya kung mali-mali at wala talaga sa tama ang training ni Pacman, sigurado tayo mga idol, pagbabayaran talaga ito ni Boss Manny sa aktual na laban niya kontra kay Mario Barrios.